So, ang atong pagatun-an may tungod sa Mateo chapter 20. Okay, salamat kay bro sa time na magtuon ta karon. Sa dili pa ta magampo bro, akong basahon ang Christ Object Lesson there is sa 127 paragraph 4. Ingon dere. In every age, there is a new development of truth, a message of God to the people of that generation. The old truths are all essential. New truth is not independent of the old, but an unfolding of it. It is only as the old truths are understood that we can comprehend the new. When Christ desired to open to his disciples the truth of his resurrection, he began at Moses and all the prophets and expounded unto them in all scriptures the things concerning himself. Lucas 24:27. But it is the light which shines in the fresh unfolding of truth that glorifies the new. He who rejects or neglects the new does not really possess the old, but him it loses its vital power and becomes but a lifeless form. Tinaw kayo diha bro nga giingon na sa matag panahon adunay bag-o nga pag-develop sa kamatuoran. Bugod pasabot kanang hinay-hinay adunay lambo sa gitawag nga kamatuoran ni adtong panahon nga a message of God to the people of that generation. So naay panahon ni ana nga henerasyon paglipas sa another generation na napoy bag-o nga kamatuoran. So kana tanan ingon diri the old truths are all essential. Ang mga karaan nga mga kamatuoran tanan to kinahanglan ingon diri, but it is the light which shines in the fresh. Pag mo iskot kanig fresh unfolding of truth that glorifies the old. So dili gyud mawala ang old kay mao man na siya ang line of truth. So sa dili pa ta magpadayon bro. So magampo na ita bro. Sige luhod ta. Amahan nga balaan niini nga takna Ginoo kami magatuon ni Brother Michael. Tabangi kami kauban sa imong mga manulunda o sa balang espiritu na maghatag kanamog kaalam gikas kalangitan na ang pagatun-an. Ikaw magabantay kanamo samtang kami magatuon. Ang langit nung kaalam ihatag kanamo Ginoo aron masabtan na among pagatun-an, among pagabasahon kini may tatak sa among puso, sa among kasing-kasing o among matuuhan o tabangi kami na ang mga kamatuoran among maisa kabuhay sa matag adlaw na mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa pagtubag sa among pagampo sa ngalan ug gahom sa among manluluwas na mao si Kristo. Amen. Okay? Kay derita sa Matthew 20 bro. Kining Matthew 20 parables ni no ang Ginoo nagpahayag siya sa nagkalain-laing mga pamaagi sa kamatuoran na ay parabulo, na ay gitawag na symbols o na ay vision. Kini parabulo ni siya o sambingay. Kining Matthew 20 bro na ay 5 ka mga pagtawag ani. Atong basahon ang Matthew 13 verse 10 na siya giisgutan diri may tungod sa parabulo o sa gitawag nga sambingay. Og sa miduol ang iyang mga tinun-an na nag-ingon kaniya nganong nagasulti ikaw kanila sa sangbingay. So ang Ginoo samtang nagtudlo siya sa mga katawhan, nagsulti siya og daghang mga sambingay. So nangutana ang mga tinun-an niya, anong magtudlo magkag mga sambingay? Ang tubag sa Ginoo sa 11 og siya mitubag miingon kanila, kay kaninyo igatugot ang pagkahibalo sa mga tinago sa ginarian sa langit, apan kanila wala itugot. So mao day ang hinungdan sa Ginoo na sulti siya mga sambingay kay didto ra sa mga iyang mga tinun-an gisulti niya kung sa ang meaning, no? Karon kadtong meaning kay nasulat mo sa Biblia, so pati kita nakahibalo po sa meaning, no? So ang mga parabulo di gyud mutugot ang Ginoo nga dili gyud ni masabtan kay mawala man ni siya, mawalay pulos man ni siya kung dili ni nato masabtan. So ang Ginoo ni gamit
ang mga propeta para masabtan ni, no? Pero sa ilang panahon gamay ra ang nakasabot ani nga parabol. So mo dito hinungdan na mugamit siya parabol. Ingon diri sa Christ Subject Lesson page 21 paragraph 1, again, Christ had truths to present which the people were unprepared to accept or even to understand. For this reason also he taught them in parables. So mao dito ang hinungdan. Ang mga tao dili paandam sa pagdawat o pagsabot sa mga butang, mao gigamit niya ang parabulo. Sa last month sa pagministeryo sa Ginoong Hesukristo, daghan gyud siya gisulti nga mga parabulo. O kining Matthew 20, usa ni siya sa parabulo nga iyang gisulti. Ingon diri sa Desire of Ages 495 paragraph 2. During these last months of his ministry, many of Christ's parables were spoken. They could not mistaken his meaning, yet they could find in his words nothing on which to ground an accusation against him. So muna siya. So, diri na ta sa verse 1, bro. Mateo kapitulo 20, versikulo 1. Kaya ang ginarian sa langit mahasama sa usa ka amahan sa panimalay nga milakaw sa kadlawon sa pagpangita og mga mamumuo sa iyang parasan. So ang householder di ay nangita siya og mga mamumuo o magbubuhat para sa iyang parasan, para mag-harvest sa iyang parasan. Sa verse 2, og sa nakigsabot na siya sa uban sa mga mamumuo sa usa ka denaryo ang adlaw. Iyang gipaadto sila sa iyang parasan. Sa verse 2, nakakita na siya mga tao nga magtatrabaho, unya nagsabot sila na sa usa ka adlaw usa ka denaryo ang sweldo. O kadtong mga tawhan na iyan ang gipaadto sa iyang parasan. Verse 3, og milakaw siya sa ikatulong takna og iyang hingkit-an ang uban pa nga nagtindog nga walay buhat sa baligyaanan. So didto sa merkado nakakita siya didto kadtong takna sa ikatulo. No, nakakita siya dito nagtindog way buhat. Ingon siya, adto mo. Verse 4, og miingon kanila, umadto usab kamo sa akong parasan og paghatagan ko kamo og angay kaninyo og nangadto sila. So sa ikaduhang pag nadto niya didto siya sa gitawag na marketplace. Og didto sa marketplace ingon siya na kadtong ngadto mo kay ako mong sweldohan, tagaan ta mo sa sweldo, magtrabaho mo didto. So miadto ang mga magmumuo sa parasan. Verse 5, og siya milakaw pag-usab sa duol na sa ikaunom og sa ikasiyam nga takna og nagbuhat sa mao gihapon. So sa verse 5, milakaw siya pag-usab sa ikaunom og ikasiyam. Dito sa verse 6, og sa haduol ang ikanapulo og usa ka takna, milakaw siya og hingkit-an niya ang uban pa nga nagatindog og mingon kanila, nganong nagatindog kamo dinhi sa tibuok nga adlaw nga walay buhat. Verse 6 na siya. Alitas verse 7, sila nagaingon kaniya kay walay mi suhol kanamo. Iyang giingon sila, umadto usab kamo sa parasan og magadawat kamo sa angay kaninyo. Muna ang verse 7. Ang verse 8 nag-ingon, og sa miabot ang kahaponon miingon ang tag-iya sa parasan sa iyang tinugyanan, panawga ang mga mamumuo og pamayri sila sa ilang suhol, sugdan sukad sa naulahi ngadto sa mga nahauna. So muna siya ang parabulo, bro, na pagkahapon na, pagkahuman na sa oras, ingon siya sa iyang gipiyalan na tawga na ang kadtong mga mamumuo og bayri sila sa ilang suhol, pagasugdan kini sa mga naulahi og hantod ngadto sa mga nauna. So baliktad, no, ang unang bayran kadtong naulahi, tapos ang mga nauna motoy ulahi nga bayran. So muna siya ang parabol. So karon diri sa atong parabol sa Matthew 20, kung imong tanawon diha naay orasan diha, no? Orasan kay ang parabulo naghisgot man og mga oras gikan sa sayos ka buntagon hanto sa alas 6, tapos sa alas 9,
Tapos, so, daghang oras, no? So, karon na ay mga pipila ka mga punto na atong kinahanglan masabtan diha nga parabol. Na ay giisgutan diha na householder, na ay penny a day, kanang sweldo, na ay early in the morning, hinggawas man siya early in the morning, na ay mga magbubuhat, na ay vineyard, kanang parasan, og na ay marketplace. Tapos nagtawag siya sa unang pagtawag, kadtong sayos kabuntagon. Ang ikaduhang pagtawag, mao to ang ikatulo katakna. Ang ikatulo ka pagtawag, mao to siyang ikaunom katakna sa oras. O ang ikaupat na pagtawag, mao to siyang ikasiyam na takna sa oras. O ang ikalima nga pagtawag, mao kadtong ika-11 ka oras na sa kahaponon, no? So, adunay 5 ka mga pagtawag gikan sa early in the morning hantod sa ika-11 hour, no? So, kining gigamit diri sa Matthew 20, mao ni siya ang ancient clock. Ang oras nato diri kay 6 to 6 naman. Ang ila diri kay 12 to 12, mao gani na ay 11 hour kasi 12 man. Kaya ang usa ka adlaw 12-12 man na compose sa 24 hours. Okay. Karon kay parabulo man ni siya, unsay giingon sa Ginoo, sa clock nila niadto, sa ancient clock 12 gyud na siya sumala sa Juan 11 versikulo 9. Og si Jesus mitubag, dili ba napulo og duha ang mga takna sa adlaw? Ang nagalakaw sa adlaw dili mahipangdol kay nakakita sa kahayag niini nga kalibutan. So, ang atong punto nganong gibasa nato ni para atong pamatud-an na ang orasan nila kaniadto sa ancient clock mao ang gitawag na 12-12, no? 12-12 na siya. Di para sa ato 6 to 6 ang ato. So, ang gigamit sa Matthew 20 na clock, mao na ang ancient clock. So, ato na tun-an unsa ang ancient clock. Okay. So, ang early in the morning, bro, ang buntag diri sa ato, diri sa Pilipinas, diri sa ato, ang sayos kabuntagon diri sa ato, mao gyud nang alas 6. Sa ancient clock, ang sayos kabuntagon, mao na ang alas 12 sa buntag. Diri sa ato, ang sayos sa kabuntagon, mao na ang alas 6 sa buntag. So, ang early hour laborers, mao na siya, gitawag sila niadtong alas 12 sa buntag sa ancient clock o alas 6 sa buntag dito sa Philippine clock, no? Ang ikaduhang pagtawag, ika-third hour, dito sa ila alas 3 sa buntag, pero diri sa ato alas 9 sa buntag na siya. So ikatulong pagtawag, ika-6 laborers, dito sa ila alas 6 na siya, sa udto. Pero diri sa ato, ako na siya, alas 12 na siya. Ang 6-hour laborers, alas 12 na siya sa udto. O ang 9-hour laborers, alas 9 sa ila, sa ancient clock, pero diri sa ato, alas 3 na siya. Kanang alas 9, ang takna sa oras, sa ila dito, sa ato diri, alas 3 sa hapon na siya. Ang pinakalas nga pagtawag, bro, mao na ang 11 hour, no? Ang 11 hour sa ancient clock diri sa ato alas 5 na. So karon, kay alas 5 man na siya, kanang usa na lang ka oras mag alas 6 na. So muna siya ang gitawag na emergency hiring. Oo, na ay 11 hour, 1 hour before 6 before sunset, nagtawag ang Ginoo sa 11 hour. Sa gikatawag na alas, ang 11 hour man god sa atong clock dire, mao na siya ang alas 5 sa hapon. Usa ka oras na lang ang kulang para mag-sunset na. Okay. So muna siya, bro, ang ancient clock, no? Pwede na to na ma-search. Karon, sumala sa mabasa, bro, sa review ni Herald, who is the householder, ang pangulo sa sambahayan, mao na siya ang God the Father. The way in which in the parable of the owner of the vineyard dealt with his workers represent God's dealing with the human family. So, ang God the Father di ay ng household diha nag-iiskutan sa Matthew 20. Mao na siya ang Ginoo, ang God the Father, ang household. So, mabasa po ni siya sa Christ Object Lesson, page 396, paragraph 5. The householders dealing with the workers in his vineyard represent God's. Ang householder diha, bro, nag-represent na siya sa God the Father, sa amahan.
Okay, kinsa maning mga mamumuo, kining mga gi-hire sa Ginoo, mao na siya ang mga missionary. Mao na siya sumala sa 1 Corinto 3:9, kay kami mga masig ka magbubuhat uban sa Dios, kamo uma sa Dios, ang balay sa Dios. So muna siya, no? Ang mamumuo, ang mga manggagawa mo na siya ang mga tao o gitawag nga mga missionary, no? Lucas 10 versikulo 1, karon sa pagkahuman niining mga butanga mi tudlo usab ang Ginoo og laing kapituan og iyang gisugo sila tinagdurha sa pag-una kaniya sa tanang lungsod ug dapit nga ilang pagaadtuan. So ang Ginoo nag-hire siya mga mamumuo, mo na siya ang nagdala sa mga pulong sa Ginoo. Og siya mingon kanila sa pagkamatod ang anihon daghan apan ang mamumuo dyutay ra. Busa magpakiluoy kamo sa Ginoo sa anihon aron magsugo siya og mga mamumuo sa iyang anihon. So mo na siya. Kining marketplace, unsa may kahulugan sa marketplace? Kanang gitawag na palengke. No, atong basahon sa volume 5, 203 paragraph 3, the words of Christ apply to the church. Why stand ye here all the day idle? Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So ambot pasabot dai bro sa marketplace or gitawag nga merkado, mauday na siya ang gitawag na iglesia. Didto man siya sa iglesia miadto. Asa man na siya mabasa? Atong basahon na sa gitawag na Signs of the Time o mabasa po ni siya sa Review and Herald. So atong basahon, in this parable, Christ employed an illustration with which all were familiar. In Europe, this custom still remains. Kana nga custom, nagpabilin gihapon na. Those desiring to find work went their way to the marketplace. So, kung nangita kag trabaho, wa kay trabaho, moadto kas marketplace para didto ang mga tao didto nangita pug mga mamumuo, tuapod nidto. And there stand about hoping to be employed, and those also who are in need of workmen go also to the marketplace. So sila kaniadto moadto gyud sa marketplace ang nangitag mamumuo o kadtong nangitag trabaho moadto sa marketplace. So dili na bisan asa moadto kundi diretso dito sa marketplace, no? Those who need help go to the marketplace to find servants that they may employ. The man in the parable, the man in the parable is represented as going out at different hours to engage workmen. So muna siya ang Matthew 20. Ang marketplace nagpasabot o nagkahulugan siya sa gitawag nga mauna siya ang simbahan. So dirita bro sa vineyard. Ang vineyard na gisgutan sa maong parabolo, nagkahulugan na siya sa gitawag nga tibuok kalibutan. No? Ingon diri, the vineyard includes the whole world, and every part of it is to be worked. Sa paingon, God claims the whole earth as His vineyard. So ang vineyard ay bro, mauna siya ang gitawag nga tibuok kalibutan o whole world. So diritas kahayag kanang ingon diha ang kanang early in the morning kay parabol man na. So ang early in the morning diha dili na siya literal nga kahayag kundi ang kahulugan ana mao ang pulong sa Ginoo, no? Ingon sa Salmo 119:105, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong mga alagianan. Og sumala sa Great Controversy bro, sa 267 paragraph 1, thy word, said the psalmist, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Revelation 11:4, Psalms 119:105.
The two witnesses represent the scriptures of the Old and New Testament. So mao na siya bro, ang kahayag nga gisgutan dito sa parabulo dili literal kundi mao ang pulong sa Ginoo na mao ang Old and New Testament, mao ang Bible. So mo na siya. No? Derita sa what is the reward? Unsa maning reward? So ato na siya dayong humaron kung unsa ning reward sumala sa Mateo 20 versikulo 2, ang reward bro mauna siya ang kinabuhing dayon, no? Ang reward ingon dire, the gift of God is eternal life on the condition of entire obedience. So pagsunod, our time, our talent, our capabilities are all entrusted to us by the Lord to be used in His service and thus return to Him. So muna siya ang reward ha, mauna siya ang everlasting or eternal life, no? Okay. So mauna siya. Mauna siya bro ang mga parabulo. Mauna siya ang mga meaning sa maong parabulo. So muladto na kita sa unang mamumuo, no? Kay naaduna may mga 5 ka mga mamumuo. So atong sugdan diri sa pinakaunang mamumuo. Kinsa man ang unang mga mamumuo. So, ang tubag ana bro, mao ang mga mamumuo mao ang mga Hudyo, mga Jewish o Jews. Mao na siya ang unang gitawag sa parasan sa Ginoo. Okay. Mao na siya ang gitawag sa parasan sa Ginoo. Ako lang i-send para madali ra nimo kuan. Dali ra nimo masundan. So ingon sa Lucas 24:27 og sa gisugdan niya gikan kang Moses. So gisugdan gyud gikan kang Moses, no? O gikan sa tanang mga manalagna, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahatungod sa iyang kaugalingon. So mahatungod sa kaugalingon sa Ginoong Hesukristo. So gikan kang Moses, no? Unsay giingon sa Christ Object Lesson? Christ Object Lesson, page 400, paragraph 2. The Jews had been first called into the Lord's vineyard. So, ang unang gitawag sa ubasan sa Ginoo sa parasan ay mao ang mga Hudyo. So, mo na siya mga Hudyo, no? O mabasa sa Great Controversy, no? Page 5. Kuha ko masayo, page 5, paragraph 2. Ingon na rin, during the first 2,500 years of human history, there was no written revelation. Those who had been taught of God communicated their knowledge to others, and it was handed down from father to son through successive generations. The preparation of the written word began in the time of Moses. Inspired revelations were then embodied in an inspired book. This work continued during the long period of 1,600 years from Moses, the historian of creation in the law, to John, the recorder of the most sublime truths of the gospel. So nagsugod gyud diha ang pagsulat ang sa early in the morning. So kinsa man tong early in the morning, mao to ang mga Hudyo at pinangunahan to ni Moses. So si Moses ang unang gitawag sa ubasan sa Ginoo, mga Hudyo, no? Early in the morning. So but pasabot sa early in the morning, spiritual light na muna siya ang pulong sa Ginoo mo ng Biblia. So kapag sa panahon ni Moses, si Moses ang nagsulat o gitawag una o tawag na Pentateuch, no? Mao na siya ang 5 books of Moses, gisulat na niya. Muna gitawag na early in the morning. So, okay ba bro? Mabati pa akong tingog bro. So muna siya, o giingon po niya na diya sa panahon ni Moses na ang propeta mao si Moses o ang mensahe mao na siya ang sanctuary service or gitawag na ceremonial system or ceremonial law. Nakapadiha bro? Okay pa bro? Okay pa?
Okay. Padayon ba? Okay. So muna siya ang unang mamumuo sa ubasan sa Ginoo, mao na siya ang mga Hudyo nga gipangunahan ni Moses, og si Moses ang propeta niya na nga panahon, og ang mensahe mao na siya ang sanctuary doctrine o gitawag na ceremonial law, no? Mao na siya ang unang gitawag sa Ginoo. So diritas ikaduha nga gitawag sa Ginoo sa takna sa ika-third hour. Kining ika-third hour, bro, mabasa ni siya sa Marcos 15 versikulo 25 o sa Buhat 2 versikulo 15. Akong basahon. Og takna kadto sa ikatulo og ilang gilansang siya sa krus. Buhat 2:15. Og kini sila dili mga hubog ingon sa paghandom ninyo kay ikatulo pa lamang karon katakna sa adlaw. So karon kayo ng ikatulo ang fulfillment sa ika-third hour dito gyud sa panahon nila Jesus Christ ug sa mga apostoles. Muna gitawag apostolic church, no? Ang ikaduhang pagtawag sa ikatulo katakna sa oras mao na siya ang apostolic church, no? Ang mensahe ana, bro, mao na siya ang gitawag nga crucifixion, resurrection, and ascension of Christ. So mao na siya, mao na ang mensahe, no? Ang propeta ana wag lain ang Ginoong Hesukristo uban sa iyang mga apostoles, mao na gitawag nga apostolic church, no? Ikatulo katakna sa oras mao na siya ang ikaduhang pagtawag sa Ginoo sa iyang ubasan, mao na siya ang gitawag na apostolic church nagipangunahan sa Ginoong Hesukristo. Buo yung ano ko sa camera. Tingnan mo nga. Kita si Daddy. Buanggan dito. Okay. Okay. So, ang sunod nga gitawag, bro, ang sunod nga gitawag sa ubasan, sa ikaunom ka pagtawag sa Ginoo, mao ang gitawag nga Millerites movement. Ang grupo ni Miller, no? Ang grupo ni Miller mao na siya ang unang gitawag sa kuan sa Ginoo, no? Millerites movement. So mao na siya ang gitawag na lang liho, bro. Loading, bro. Di matungo, dili makita, bro. Dili makita? Okay, nag-loading ba? Mura ka ng unsa na? Grace po siguro, hinay grog signal sa ba? Sige lang. Sige lang, padayon na, bro. Ako na lang isend liho ko. Ako mang-gisend para masundan. Salamat. Sa message na lang tanawa. So mo na siya, bro, no? Ang ikatulo kapag tawag sa Ginoo, mao na siya ang 6 hour sa takna sa ikaunom na mga magbubuhat, mao na siya ang Millerites movement, no? Millerites movement. Ang mensahe ana, bro, mao ang 2,300 days. So 2,300 days na siya, no? So muna siya nga prophecy og kanang 2,300 days nahuman na siya ni adtong 1844 October. Mao na siya mabasa sa Great Controversy na nahuman ang ingon diri akong basahon na sa Great Controversy 486 paragraph 1 at the time appointed for the judgment, the close of 2,300 days in 1844 began the work of investigation in blotting out of sin. So all who have ever taken upon themselves the name of Christ must pass its searching scrutiny. Both the living and the dead are to be judged out of those things which were written in the books according to their works. So mao na siya nahuman ang 2,300 days dito sa tuig 1844. Mao na siya ang propesya ni Miller Sanctuary Doctrine na mubalik ang Ginoo sa 1844 October 22. So mao na siya. Now, mao na siya
ang ikatulo nga pagtawag. Oo, ikatulo nga pagtawag sa ikaunom ka oras sa takna. Alas 12 na siya, bro. Nga naman, kay ang alas 12 sa udto, grabe na kahayag kana nga panahon, grabe na siya ka siga ba. So, daghan ang mituan na sa panahon ni Miller, no? Kay moabot na gud ang Ginoo. So, mo na siya, no? So, daghan ang mituan na nga gitawag nga mensahe ni Miller, no? So, na siya ang sanctuary doctrine. Sanctuary doctrine na siya. Okay? Ako'y pasa ang uban pa nga verse. So, saba. Okay, aso na ba itong nabasa na ako? Napasa na ako. Okay. So, akong ipasa ang mga tekstuan na para kuan. So, saan ba to? Okay. So, derita bro, kung ang ikatulo ka mga magbuluhat ay mauna si ang Millerites movement, no, kung imong basahon ang Mateo 20 versikulo 5 bro, naay punto nga gihisgutan niya. Ako muna inipasa day. Kung anong pagpasa, sige lang. Okay. Nawa bro ha. Ang kining Mateo 20 versikulo 5 naay gisgutan diha na nag-ingon. Tanawa ha. Og siya milakaw pag-usab sa haduol na sa ikaunom og sa ikasiyam nga takna. Kung imong tan-awon diha bro, magkasunod ang ikaunom ug ikasiyam. Kining ikaunom na takna bro, mao na siya ang Millerites movement. Mao na siya ang Millerites movement. Karon magkasunod na siya, buot pasabot ang sunod sa Millerites movement wala gyud lain na sunod, mao gyud ang gitawag nga Seventh-day Adventist, mao gyud ang Laodicea. Oo, wa na may lain na gitawag ana ang Laodicean gyud. So, mao na siya. Pagkatapos ni Miller, kay ang prophecy ni Miller na diri sa pinadayag 10 versikulo 10, mao na siya, si Miller ang gisgutan diha, pero diri sa 11 dili na si Miller ang gisgutan diri. No? Now, so atong basahon ang diri sa 10, no? Ingon diri sa 10 pinadayag 10 versikulo 10. Og gidawat ko ang basahon nga jutay gikan sa kamot sa manulunda o gikaon ko kini o kini mamitamis sa akong baba ingon sa dugos og sa nakaon ko kini gipaitan ang akong tiyan. So ambot pasabot ana, mabasa na siya sa kanang Selected Messages Book 2 page 108 paragraph 1 na kana nga panghitabo, this message announces the end of the prophetic periods, the disappointment of those who expected to see our Lord in 1844 was indeed bitter to those who had so ardently looked for His appearing. So, kana di ay nga kanang sa panahon ni Miller, ma-disappoint yun na siya. Dili yun, wala yun miabot ang Ginoo sumala sa ilang study. No? Kay kadto, mao man to ang pagsulod sa Ginoo sa gitawag na most holy place. So, mo na to ang most holy place. So, mo na siya bro, ang sunod kang Miller, mao na ning Revelation 10 o pinadayag 10 versikulo 11. Mao na ni siya nga gitawag nga mensahe sa tulo ka mga manulunda. So mo ni siya, no? Ang mensahe sa tulo ka manulunda. Sumala sa early writings page 285
Kining mensahe ang ika-upat ka mga pagtawag bro, mao na siya ang Laodicea. Mao na siya ang Seventh-day Adventist. O ang mensahe sa Seventh-day Adventist, mautong gitawag investigative judgment for the dead. Kaya ingon dire. Akong basahon ang Writings 285, paragraph 1. There was a mighty earthquake. The graves were opened, and those who had died in the faith under the third angel's message, keeping the Sabbath, came forth from their dusty beds, glorified, to hear the covenant of peace that God was to make with those who had kept His law. So, ang ika-upat kapag tawag, no? Mao na siya ang Laodicea. Kaya ng ikatulo katawag, mao man lang ang Philadelphian. So, wala ilain na sinsunod sa Philadelphian, kundi ang Laodicean. So, mao na siya ang mensahe sa tulo ka manlunda, ang gigunitan nato karon, mao na siya ang mensahe sa judgment for the dead. Judgment for the dead. Yan kay kung imong basahon na ingon diri the graves were open and those who had died in the faith under ilalom the third angel's message, keeping the Sabbath. So gikan 1844 bro, hantod sa loud cry, ang tanang nangamatay diha under na siya sa gitawag na investigative judgment for the dead. Kanang nangamatay ba, ilalom sa minsay sa tulo ka mulda from 1844. Mo na siya ang investigative judgment for the dead sa tanang nangamatay niadtong nagsugod 1844 hantos katapusan, investigative judgment for the dead na siya. Okay. Mabasa po ni sa Great Controversy 637 paragraph 1. Ako basahon. Graves are opened, and many of them that sleep in the dust of the earth awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Daniel 12 verse 2. All who have died in the faith of the third angel's message come forth from the tomb glorified to hear God's covenant of peace with those who have kept His law. Sa muna siya ang mensahe sa tulo ka mga manulunda, investigative judgment for the dead. Karon ang propeta ana wala ilain kundi si Sister Ellen G. White, no? O na siya. So kada mensahe bro naagay propeta. Kada pagtawag naagay mensahe, naay propeta, naagay movement, naagay gitawag na movement. So ingon pa diri na as the books of record are open in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before God, beginning with those who first lived upon the earth. Our advocate present the cases of each successive generation encloses with the living. So ang judgment for the dead gikan pa sa mga sinugdan, sa mga nangabuhi, pagikan pa dito sa Eden hantod sa ulahing mga kapanahunan, ang tanang nangamatay, no? Sa successive, sa sunod-sunod nga mga henerasyon, og kini matapos sa mga buhi. So naay duha ka paghukom, investigative judgment for the dead and investigative judgment for the living. So mao na siya, no? So karon mao na siya ika-upat nga pagtawag na sa ika-9 nga takna sa oras. Ika-upat na siya. So nanalantay usa, no? Unsang orasa gani ning 9? Mao na siya ang takna sa alas 5 9 ko na siya. 9 hour mao na siya ang takna sa mao na siya ang alas 3. Alas 3 na siya sa hapon, bro. Kanang 9
mao na siya ang ika-3 sa hapon. Mao na siyang ika-4 kapag tawag. So diri na tas ika-5 kapag tawag. No? Diri ta sa gitawag na ika-5. So nganong kung imong hunaw-naon bro, sa dili pa ko mosulod dito sa ika-5, gikan sa sayo sa buntag alas 6, early in the morning, naay kada pagtawag naay 3 ka interval, 3 hours interval. Kung imong tingnan dire sa atong clock, gikan dire 1 2 3, gikan sa 6 1 2 3 9, no? Gikan dire ikaduha 1 2 3 12. Gikan sa 12 1 2 3. So, matag pagtawag bro, na dunay 3 hours interval. So, kung imong tan-awon diri sa, kung munari ka na sa ika-4 kapag tawag, kung atong tan-awon ang ika-4 kapag tawag, mo ni siya ang 70 Adventist. Ang 70 Adventist bro, ang ika-4 kapag tawag, ika-9 hour o alas 3 sa hapon, mahibulong ka, gitawag silag 9, 10, 11. Kutob 11 ra sila, kulang og usa. Tanawa ha, kulang og usa. So ang pangutana ani, nganong kulang man og usa? Nganong dili man matapos ang buluhaton? No? Tanawa. Nganong why another call and so late in the day? Usa na lang, pila na lang ka oras? Usa na lang ka oras ang natrabaho sa ikasiyam nga takna sa ika-4 kapag tawag, duhara ka oras ang ilang natrabaho. Napay usa ka oras na kailangan mahuman, kasod wala man nila mahuman. Wala mahuman ang pagtawag. Mao na ang Ginoo sa ika-alas 5, usa ka oras na lang ang kulang. No, tan-awon nato ngano kahang nalangan maning mga tawhanan ni. Atong basahon. Now, why another call? Nganong hintawag pa man siya na kining nga grupo kumuomang gyud ni ang muhuman sa buluhaton, nganong duha ra man ka oras ang ilang kayang buhaton na pag-abot sa alas 5, usa na lang ka oras mahuman na, dili man kaya sa ika-4 ka mga grupo nga gitawag ang pagbuhat sa gitawag pagtapo sa buluhaton. Ang hinungdan mao ni bro. The conviction is gaining ground. Ulitin ko. Tuhong ko. The conviction is gaining ground in the world that Seventh-day Adventists are giving the trumpet an uncertain sound. Ang hinungdan di ay bro, nganong duha ka oras lang ang kaya nila, dili nila makumpleto ang 3 ka oras. Ngano man, gihatagan sila og trompeta na dili na tin-aw ang tingog. That they are following in the path of worldliness. So hinsunod na di ay ang atong makaigsuonan didto sa linya o agianan didto sa worldliness. Muna giingon na sa Christ Object Lesson 315 paragraph 3, daily the church is being converted to the world. So mo na siya ang hinungdan nganong nalangan, nganong wala mahuman ang gitawag nga usa ka oras na lang mag-sunset na, wala pa gyud natapos, no? Ano man, tungod kay na uncertain sound na ang tingog, no? Na uncertain sound. So mo na siya bro ang hinungdan nganong kay kinahanglan ang householder o ang Ginoo mismo magkaroon o maghimo siya og pamaagi na mahuman gyud ang buluhaton sa usa ka oras na lang. Muna gitawag na emergency call o emergency hiring. Ano man, mauni ang hinungdan na nalangan, no? Dili na sila makahuman sa buluhaton. So atong basahon dire ang mga ang mga hinungdan bro. Atong basahon ang mga nahimong hinungdan. So ako na iniipasa
para mabasa, no? Ay kini nga mga hinungdan. So ipasaw na nako. Okay. So diri ko magsugod bro sa sugo akong gikuan. Na una, na uncertain sound, no? Oh, na uncertain sound. To each ingon diri sa gibasa na kanina na the people are subordinating themselves to the world, to its practices, its custom, its selfish. The church has gone over the world in transgression of the law, when the world should have come over to the church in obedience to the law. Daily, the church is being converted to the world. So mao day nang hinungdan nganong ang householder nagtawag og another set of group, no? Og ingon pa diri sa volume 3, page 252, paragraph 4, what greater deception can come upon human minds than a confidence that they are right when they are all wrong? The message of the true witness finds the people of God in a sad deception, yet honest in that deception. So, tinuod yun, honest good sila na na-deceive. No? O, yung kanang mga kuwan ha, kanang mula kabantay sa mensahe. They know not, wala good sila kay balo. They know not that their condition is deplorable in the sight of God, while those addressed are flattering themselves that they are in an exalted spiritual condition. The message of a true witness breaks their security by startling denunciation of their true condition of spiritual blindness, poverty, and wretchedness. The testimony, so cutting and severe, cannot be mistaken. For it is the true witness who speaks, and his testimony must be correct. So, muna siyang hinungdan bro, na nagtawag og another set of group. Mauna siyang gitawag nga, 11-hour laborers. So, usa sa hinungdan mo, basa pa kung usa ka hinungdan, daghan yun, daghay mga factor o daghay mga rason na dili gyud mahuman sa ikaupat kapag tawag na mauna siya ang third angel ang buluhaton duha ka oras, wala gyud makumpleto ang ikatulo ka oras. Atong basahan ng volume 5, 217, paragraph 2. The church has turned back from following Christ her leader and is steadily retreating toward Egypt. Yet few are alarmed or astonished at their want of spiritual power. Doubt and even disbelief of the testimonies of the Spirit of God is leavening our churches everywhere. Satan would have it thus. Ministers who preach self instead of Christ would have it thus. The testimonies are unread and unappreciated. God has spoken to you. Light has been shining from His word and from the testimonies, and both have been slighted and disregarded. The result is apparent in the lack of purity and devotion and earnest faith among us. So muna siyang hinungdan nga wala mahuman ang tulo ka mga oras. So duha ra gyud ang kanila 9, 10, 11. So pagka 11, 1 hour before sunset, ang 11 diha mao na siya alas 5 sa hapon. Usa na lang ka oras para mag alas 6, kinahanglan ang Ginoo og emergency call, no? Emergency call. So ang uban natong makaigsunan bro sa makasusubo lang, no? Na ay shaking sa sulod sa iglesia. Na ay gitawag nga shaking, og si Sister White nangutana unsa maning shaking. So sumala sa early writings page 270, paragraph 2, akong basahon. I asked the meaning of the shaking. I had seen and was shown that it would be cause of the street testimony. Ang street testimony muna siyang street na kamatuoran, called forth by the council of the true witness to the Laodiceans, so sa 70 Adventist, no? This will have its effect upon the hearts of the receiver
and will lead him to exalt thy standard and purport thy straight truth. O, muna akong gingon, kamaturan. Some will not bear this straight testimony. They will rise up against it. Kung dili sila mudawat ani, dili sila mubarog aning straight truth o straight testimony, mubatok gud sila ani. And this is what will cause a shaking among God's people. So muna siya. The last deception of Satan, Satan is constantly pressing in the spurious to lead away from the truth. The very last deception of Satan will be to make of non-effect the testimony of the Spirit of God. So muna siya, bro. Na? Mao gani na kung imong mabantayan, diri sa ato, diri sa 70 Adventist, kanang ang uban dili gyud kayo kumbinsido sa isulat ni Sister White. So muna siya ang hinungdan. So diri ta sa verse 6, no? Mateo 20 bersikulo 6. Og sa duol na ang ika-10 og usa ka takna. Ang 11 hour sa atong oras karon, alas 5. Pagka alas 5 na ang Ginoo mitawag og usa pa pinakahuli nga pagtawag, mao na ang 11 hour, mao na siya ang gitawag, mao na siyang mga magbubuhat sa ika-11 hour sa alas 5. O ingon diri akong basahon ang verse 6. Mateo 20 bersikulo 6, og sa haduol ang ika-10 usa nga takna, milakaw siya og hingkit aniya ang uban pa nga nagatindog og miingon kanila, nganong nagatindog kamo dinhi sa tibuok nga adlaw nga walay buhat? So mo na ang iyang gisulti. No? Mao na siya ang gitawag na 11-hour workers. So tan-aw na to, bro, diri sa Acts of the Apostle. Nakapadiha, bro? Ako lang kay update ka diyo. Yes, bro. Bro. Okay, salamat, bro. Diri sa kuan, bro, diri sa Acts of the Apostle page 110 hantod sa 111, mao ni ang komentary sa Matthew 20. Hundreds, thousands who had heard the message of salvation are still idler in the marketplace. Tanawa ha, marketplace sa church, no? When they might be engaged in some line of active service. To this Christ is saying, why stand ye here all the day idle? And he adds, go ye also into the vineyard. Matthew 20, verse 6 at 7. So, muna ni siya ang 11 hour kay ang 6 manggod, ang verse 6 muna 11 hour, 6 tsaka 7, 11 hour na siya. Okay, tanaw na to ha. Why is it that many more do not respond to the call? Ngano man na daghan man ang wala magtugon, mag-respond sa tawag? Is it because they think themselves excused in that they do not stand in the pulpit? Question. Let them understand that there is a large work to be done outside the pulpit by thousands of consecrated lay members, mga membro, dili mga leader, no? Kay sa bulyong 5 page 80, few great men will be engaged. So ang mo engage na to, mao na siya ang thousand of consecrated lay members, apil na mga membro, no? 111 sa Acts of the Apostle. Long has God waited, ang Ginoo dugay gid siya naghuwat for the spirit of service to take position to the whole church, so that everyone shall be working for him according to his ability. When the members of the church of God do their appointed work in the needy fields at home and abroad, in fulfillment of the gospel commission. Kining gospel commission, mao ni siya ang Mateo 24:14, no? Gospel commission. The whole world will soon be warned, and the Lord Jesus will return to this earth
with power in great glory. Kining power in great glory mo ni siyang loud cry, no? This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew 24:14. So ang mulukop di ay sa mensahe sa tibuok kalibutan, mao ni siya ang gitawag nga 11-hour laborers, no? So ang tanan nganong ang punto tagaan takag punto bro nga nganong dili mahuman sa atong mga kaigsunan kay ang pinadayag 10 bersikulo 11 didto lang na sa mga many lang, dili all, dili every. So mao na siya ang diferensya sa word, no? Kay ang ikaupat kapag tawag, many lang siya, dili siya all, no? Dili siya all. So mao na siya. Kining atong gitun-an mao ni siya ang all, no? Mao ni siya ang loud cry. Mao ni siya ang giingon sa Mateo 24:14. So dirita sa 11 hour. Ang 11 hour na ni siya, mao ni siya ang 144,000. Mao ni siya ang muadto sa tanang kanasuran. Okay, ako na ipasa para okay, tama ba? Ako na siya ipasa bro. Okay. So mo ni siya bro ang gitawag nga loud cry or gitawag na gospel. In this gospel of the kingdom mo ni siya ang loud cry, no? 144,000 ang gikan sa church, no? Akong basahon ang Isaiah 66 versikulo 19 nagingon, og magabutang ako og timaan sa taliwala nila. Unsa ang ibutang timaan sa taliwala nila, og ako nga ipadala kadtong mga nangalagyo gikan kanila ngadto sa mga nasod sa Tarsis, sa Pul og sa Lod nga pamana sa Tubal og sa Jaban ngadto sa mga pulo nga halayo, lagyo ng mga pulo nga wala makadungog sa akong kabantugan ni makakita sa akong himaya og sila magapahayag sa akong himaya taliwala sa mga nasod. Versikulo 20. Og ila nga dadon ang tanan, og ila dadon ang tanan. So ila ingon dire, og ila nga dadon ang tanan ninyo nga mga kaigsunan. So dadon nila ang tanan ninyo mga kaigsunan. Mao ni siya ang Juan 10:16 na adunay mga karnero na wala nining turil og sila pagadadon ko pag-usab. Dadon niya, no? Ang mga kaigsunan gikan sa tanang mga pagmoingon gani gikan sa tanan nga mga nasod. So tibuok nasod sa tibuok kalibutan, sa tanang kanasuran dadon ang mga kaigsunan, no? Alang sa usa ka halad ngadto kang hiyuma sa ibabaw sa mga kalayo og sa sulod sa mga karo og sa mga talabon og sa ibabaw sa mga mula og sa ibabaw sa mga kamilyo. Kini mga hisgutan diri bro, kay wala pa may train sa una, wala pa eroplano, wala pa ng mga bus. Ang transportation sa una mo ning kabayo, talabon, mula, kamilyo. Mo na gigamit ni Isaias kay wala pa may train, wala pa may eroplano, wala pa may mga sakyanan kaniadto. So gigamit niya sa iyang panahon ang mga transportation siyang panahon mo ning kabayo, talabon, mo na siya kamilyo, mula. Mo na siya ang iyang gigamit kay
kadtong panahon ni Isaias, kadto pa man gyapon ang gamiton pang transportation kabayo, no? Pangunahin man ang kabayo. So, mo nagigamit ni Isaias. So, dili na pareha sa ato karon na naman ang train, kotse, truck, unsa pa diha bus, eroplano, unsa pa diha, no? So, dire iyang dadon gamiton to ng mga pantransport og sa ibabaw sa makamelyo ngadto sa akong balaan nga bukid sa Jerusalem, nag-ingon si Yuba sa diha nga ang mga anak ni Israel maghatod sa ilang halad sa usa ka malinis nga sisidlan ngadto sa balay ni Yuba. So nagoy lugar nga tiguman sa tanang maluwas, tigumon gyud didto, pero sa sunod nato na tun-an, bro. Okay. So mo na siya ang 11 hour na mahabilin muadto sa tibuok kalibutan, mo ni siya especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000. So kining 144,000, bro, mao ni siya ang loud cry. Mao ni siya ang ma-purify sa sulod sa iglesia nga muadto sa tanang kanasuran. Mao ni siya ang 144,000 sa panahon sa gitawag nga dakong singgit na mao ang loud cry, no? Mao na siya. So, karon dirita, no? Ang mensahe sa tulo ka manulunda, kung atong tan-awon, Brad, makuha na siya na tame invoiceless na siya. No? Kaibalog ko na kuha na kaana na ang mensahe sa tulo ka manulunda na tame invoiceless. Okay. Natin mong isa. Okay. Ito, man. I-appeal to kuan ba? I-appeal to send lihog ko tong loud cry. I-appeal to lihog send. Sige. Kaya akong profile. So, na siya, bro, no? Karon, tanaw na to, braha, kay kini manggong kita manggod ang uban manggod sa ato na nagturo sila og kanang tawag ani ako dito katong loud cry. Okay, so kana, bro, three angels message ra gyud, pero tan-awan nato, ha. Akong basahon ni bro kining sa volume 6 page 60. So dirita na tame invoiceless ang mensahe sa tulo ka manulunda. Tapos the minister are asleep and lay members are asleep and a world is perishing in sin. So ang mensahe sa tulo ka manulunda nakuan lagi na tame invoiceless. Karon diri sa volume 6, akong basahon ang volume 6, ako naman napasa paragraph 1 sa page 60. No? Ingon diri, bro. The third angel's message is to be given with power, the power of the proclamation of the first and second messages is to be intensified in the three. In the Revelation, John says of the heavenly messengers who unites, na ay mag-unite, who unites with the third angel. No? Unsa man to? I saw another angel come down from heaven. Hinglusad siya gikas langit, having great power, in the earth was lightened with his glory, and he cried mightily with a strong voice. Revelation 18:1-2. Revelation 18:1-2. Napasa na ba nila ako? Napasa na. Okay, kining sunod sunod dito sa loud cry. Okay. Kanang Revelation, bro, mao na siya, mutabang na siya, mo unite na siya sa third angel, kanang strong kanang gitawag na mighty angel, no? Tabangan niya ang third angel kay na tame invoiceless. Muna kung giingon na adunay fourth angel na mualalay sa third, kay ang third na tame invoiceless siya. So muna siya, no? So dire ako ipasa ang next na gitawag nga passages. Kini ningon dire
Their message sa 11 hour, ang message nila bro, mao na ang judgment for the living. Ang mensahe sa 70 Adventist sa church, judgment for the dead. Judgment for the dead. Samantalang ang 11 hour, judgment for the living, the loud cry. Mao na siya. Akong basahon. Diri, akong basahon. Okay, ako na ipasa, tapos akong basahon. Asara to ha. Nagkakuan na ni, nagkarambol na. Okay. Okay, ako basahan bro. Ingon dari bro. We are to throw aside our narrow, selfish plan, remembering that we have a work of the largest magnitude and highest importance. In doing this work, we are sounding the first, second, and the third angels' messages and are thus being prepared for the coming of that other angel from heaven is to lighten the earth with his glory. So naay tuupat ka mga mensahe, iutro man na siya, gikan sa unang anghel, ikaduha, ikatulo, ikaupat, mag-join na siya tanan. Okay, mo alalay man na ang ang pagtapos sa buluhaton sa loud cry, upat ka mga manulunda, yabo na siya. So, mo na siya, ang loud cry, upat yun na siya ka manulunda, kay mo alalay ang ikaupat ka manulunda, kay ang ikatulo ka manulunda na time invoiceless man tungod sa mga ministers. No? Karon, ingon diri, and are thus being prepared for the coming of that other angel from heaven, who is lighten the earth with his glory. So mo na siya. Ang early writings, page 277, paragraph 1, I saw angels hurrying to and fro in heaven, descending to the earth, and again ascending to heaven, preparing for the fulfillment of some important event. Then I saw another mighty angel commissioned to descend to the earth to unite his voice, to unite his voice with the third, mo unite ang iyang voice, i-unite niya, kini nga ikaupat ka anghel dito sa third, and give power and force to his message. Mag-join sila, dili mag-separate. Kay naay mga grupo karon na mga 70 Adventist na nag-reform, na manguhag mga membro gikan sulod sa iglesia. Sayop ka na. Kay ang ipadala sa Ginoo na ikaupat ka anghel gikan sa langit na naa siya strong voice, mag-unite siya, to unite his voice with the third angel and give power and force to his message para ang mensahe sa tulo ka mulunda na everlasting gospel makahuman gyud hantod swell into loud cry. So ingon dere, the work of this angel comes in at the right time to join the last great work of the third angel's message as it swell to the loud cry. So, kini ay mga nag-separate na mga reform na ilang pahawaon gikan sa 70 Adventist sa mga membro dadon sa ila, mao siya gigamit gihapon ni sa kaaway na maluya ang mga membro og dili makahuman sa buluhaton. So, ang buhaton sa mighty angel mo join siya, mo unite siya sa third angel to give power and force to his message para makaswell into loud cry. Og ingon diri, this message seem to be an addition. Kana di ay means kini gining upat ka manulunda na other angel. Kuan siya, naa siya mensahe na i-join nadto sa third angel. Ingon diri, this message seem to be an addition to the third angel's message, joining it as the midnight cry joined the second angel's message in 1844.
So mao ni siya, no? Mao na siya. So kini nga angel bro, kini nga angel tawgon ni siya na false light. False light ang tawag ani. Ilan ning tawgon na false light. Dili mo tuo ang mga tao ani. Ang mga tao mo kontra ani nga mensahe. So asa na ba to? So ako lang siya ipasa. Una, bago na to explain. Tama ba? Uy. Ilobad. Ilobad, ako na gipasa para dire-diretso na, Ako na gipasa ang mga passages ba para masundan gyud nimo. So kana bro, akong basahon ha. Kini nga kini nga mensahe sa ikaupat ka manlunda bro. Ingon sa Review and Herald, tanawa ha. Aminawi. Gisulat ni siya sa Review and Herald, May 27, 1890, paragraph 6. The third angel's message will not be comprehended. The light which will lighten the earth with its glory will be called a false light. So kang uban manggod, ang ilarang gituan ang mensahe sa tulo ka manlunda lang. So kung nay mo abot na addition na mensahe, maingon na sila false light na. Sama ba kang kung ikaw ug ako tuwa sa panahon ni Sister White na sa panahon na sa Minneapolis ka John Sinuwagoner, usa pud ta na mahimong upuser nadto na moingon ta na wala kay Ellen G. White ra gyud, wala nay dugang. So mo na siya sa panahon ni Sister White, no? Ingon Sister White, panguli mo na dos inyo oy, magampo mo, mangayo mo tabang sa Ginoo na makasabot mo aning mensahe sa 1888 kang John Sinuwagoner. Kung imong tanawon si John Sinuwagoner mo pugid to siya, mensahe pud to siya. So daghan ang mitawag na false light. Kini nga mensahe sa ikaupat ka manlunda na mo unite sa third angel, muhatag og power and force, is ilang isulti na mo ni siya false light ni. By those who refuse to walk in its advancing glory. No, siya nga magdumili sa paglakaw ani nga advancing glory. The work that might have been done will be left undone by the rejectors of truth because of their unbelief. Tungod kay sila dili matinhuon. We entreat of you who oppose the light of truth to stand out of the way of God's people. So mga wala gyud na sila. Let heaven send light shine forth upon them in clear and steadily rays. So mana siya, no? So kining 11 hour na magbubuhat diri, mao ni siya ang 144,000. Mao na siya. The last man hired believed the word of the householder. Whatsoever is right, I will give you. So dili ni pareha bro sa unang gitawag na naagyon sila agreement na usa ka denaryo sa umatag adlaw. Pero kining ikaw ulahi nga gitawag, ingon ang Ginoo, whatsoever is right, I will give you. Kung unsang igo na sweldo o mao na siyang gitawag nga ratings o rate, mo na akong hatag sa inyo. So dili ingon na usa ka oras lang sila nagbuhat na gamay ra sweldo, kundi pareha sila tanan og sweldo gikan sa nauna og sa naulahi, kay ngano mao man to ang rate. So kung pila ang rate, halimbawa diri sa ato provincial rate, kung magtrabaho ka bisan 2 ka oras o 1 ka oras lang, kay mao na siya ang rate, mao na ang sweldo ak ihatag nimo. So mo na ang gisaad sa Ginoo kung unsa ang rate. Whatsoever is right, I will give you. At the
hour o 1 hour, He will accept penitent sinners who come to Him in humble faith and are obedient to His commandments. Sama na siya. Karon, those who came at the 11th hour were so thankful for an opportunity to work that they left the matter of payment with their employer. So wala dahil sila matter anang ilang sweldo. Basta malipayon sila, thankful sila, nagitagaan silang trabaho, bisan usa na lang ka oras. So malipayon sila na bisan hapit na gyud mag-sunset, usa na lang yung ka oras, gitagaan gyapon silang trabaho og kanang nalipay sila, wala sila magunahuna kung pila ilang isweldo. Basta ang importante makatrabaho sila. They were glad to work at any price. Bisan pila lang mo trabaho sila, no? Their hearts will full of thanksgiving, full of love for the one who had accepted them, no? And they showed their faith in Him by asking no questions. Wala na sila yung mga pangutana in regard to the reward. Wala sila mangutana kung pila yung sweldo. Basta malipayon sila, nagpasalamat sila, tibok kasing-kasing nila, tibok gugma nila, nagitagaan sila, gidawat sila, gitagaan sila trabaho, bisan usan na lang ka oras. So muna, wala na siya pangutana, may tungod sweldo. So muna siya. Ingon dere, but who comes at the 11th hour, his time of service seems short, mubura gyud. And his wages large, dako ang ilang sweldo. They expect very little, gahuna-huna sila. Gamay ra ang ilang sweldo kay usa ka naman ka oras, and will be satisfied with a little. Bisan una-una nila, usa ra man ka oras sa trabaho, gamay ra kung sweldo. Pero satisfied paghapon sila sa gamay, pero wala man. Ingon tagaan man sila sa Ginoo og sama sa nagtrabaho sa una, tong una mga nagtrabaho. If only Christ will accept him in his service. So mo na siya. Karon, so mo na siya. For this reason, the 11-hour laborers will receive their penny. Penny gyud ang ilang na dawat, no? Penny gyud ang ilang na dawat. So katumbas siya sa usag gyud ka adlaw nga pagtrabaho. Last na ni siya, bro, para mahumanta. Kini siya sa Review and Herald, bro, mga two passages na lang humanata. So madawat ko ning pangutana. The laborers for the master were is official servant. Kini di ay mga official servant di ay. The laborers for the master were the official servant, upon whom he laid the heaviest responsibility to do his work, and he agreed to give them their wages. From time to time, he adds others to the laborers. So, nakit-an mo gud sa Ginoo na ang mga uban dili kahuman. So, nag-hire ang Ginoo, iyang gitan-awan, nahantod sa nahiabot og lima ka pagtawag. Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. So ito kining ikahuulahi mo nanto iyang gisulti. Samantalang sa unang pagtawag niya nagsabot sila pini a day, pero kining ikalima usa ka oras na lang sa dili pa mo sunset, kuha na lang kung unsa ang naay rate, kung unsay rate. Some were found waiting for the work at the 11th hour, only 1 hour before the close of working day. Usa na lang yun ka oras mahuman na. So nakadawat yun sila og pini, no? So ingon din, this last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. So mao na siya nagreklamo ang uban na perting inita sa sugod pa nagtrabaho mi, pero kini usa ka oras na lang sila sa pareha ra gyapon ang gihatag na sweldo. Kay sumala sa atong pagtuon, ang sweldo mao na siya ang kinabuhing dayon. So mao na siya ang kinabuhing dayon. So diri bro, basa na ko ni Ben. So mo ni siya ang gitawag nga 11-hour laborers. So mo na siya, no? Mo na siya ang pagtuon sa 11 hour. So kini bro,
kining 11 hour bro, diha ra gyapon ni kuhaon sa sulod sa iglesia. Dili ni sa lahi. So parehagod sa unang pagtawag dito ra gyapon gipangkuha ang another set of laborers gikan sa pagsugod, no? Gikan sa unang diri sa panahon nila Moses, dito man gyapon gikuha, tapos sa mga apostol tagtulo ka oras, tapos sa Millie Rights Movement tulo ka oras, diri ra gyud misango bro sa alas 9 hangtod alas 11. Duha ra gyud ka oras, alas 9 gitawag, alas 10 alas 11, 11 hour or alas 5 wala na gyud, madili na gyud kaya mabuhat ani nga kini nga grupo sa ikaupat nga pagtawag nga mao nang third angel. So usa ka oras na lang nagtawag ang Ginoo, emergency hiring, emergency call para mahuman ang buluhaton sa iyang parasan. Mo na siya ang 144,000 na muhuwat. Ngayon bro, mo nang ang buot pasabot bro sa unang nakadawat, di ba ingon diri na ang 11 hour siya ang unang nakadawat sa pini. Sugdan ninyo gikan sa nauna hantod sa ulahi. Kaya ang buot pasabot ana bro, ang 144,000 mao man ang unang nakadawat sa everlasting life. Ang penny dito everlasting life man. Ako'y pasa ha. Ingon diri mo na lang siguro niya ako'y pasa. Everlasting life. Kini. Tanawa bro ha. Ay, di man din eh. Ay. Sara to. Kini bro. Tanawa ha. Ingon diri, kining last na akong gipasa. The Savior said again, and everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. So kadto di ang last na mahimong first, nakadawat og penny na mao ang everlasting life. So parehas lang sila, parehas lang to na penny kay everlasting life man. So ang unang makadawat sa everlasting life mao nang 144,000 at great multitudes. Wala pa ng first resurrection o general resurrection na dawat na, samantalang nag-loud cry pa 144,000 dito sa great multitudes, naapa diha ang mga dautan, nakadawat na sila sa penny na mao ang everlasting life. Mo gani na without testing death na. So mo na siya bro. No. So mao na siya ang atong pagtuon sa Matthew 20. So ang oras nato karon 8:47. So kung nakay mga pagtin-aw o nakay pangutana, ato na siyang tagaan og panahon. So mo na siya. Okay bro. Nakoy pangutana bro ba? Sige bro. Matthew 20. Sige. Ang nabe unang gipatawag early in the morning, unya na ay itawag third hour, 6th hour, 9th hour, 11th hour. Diba? Ikalima. 11 hour usa na lay trabahoon para makuha ng 12 hour. Ang pangutana na bro, di ba question mark man ang early in the morning, kung sa mga pila man ka oras ang ilang na trabaho kanang early in the morning aron masipo sa 12 hours. Kuan bro, ang tulog yun ka oras diya na sila, tanawa sa chart na akong gipasa. Kining early in the morning, kanang early in the morning, di ba, pagbanag-banag na siya sa kahayag, di ba? Mao na siya ang pagsugod sa pagsulat sa Biblia diya sa panahon ni Moses. Mao gani na kanang ang kahayag nga diha early in the morning kanang sige. Sa ato pa bro, unsang orasa sila nga di kasimbolohan aron para matawag nga third hour worker, 11th hour worker, 9th hour worker, unsang orasa sila? Alas 12 gyud.
alas 12 gyud sa buntag o alas 6 sa buntag. Mao gyud na siya. Oh. na Sila, alas 12, sila. Oh, sa ancient clock alas 12 sa buntag. Pero kung sa ato na clock alas 6 gyud na siya. Na kung gipasa sa imo ang kuno. Ako early in the morning, early in the morning. Oh, alas 6 gyud na siya. Alas 6 na siya magsugod kay alas 6 sa ato ha, pero sa ila. Sige, bali. Oh, alas Bali, sa Bible clock. Sa Bible clock, alas 12. Oh, alas 12. Alas 12 na siya sa buntag, sa ato alas 6. Sige. Sa ato pa, ang early in the morning, ato pa, gitawag sa 12-hour laborer, early in the morning. Oh, kaya ang sugod, ang sugod man gud ana, di ba? Alas 12. Alas 12. Ang sugod ana na pag-ihap bro, 1, 2, 3. Kaya third hour. Tingnan mo sa chart. Tanawa sa chart, di ba? Ang sayos kabuntagon, gitawag sila. Ang pagsugod sa pagtrabaho nila gikan 1, 2, 3. Tapos third hour. Pagka third hour, ang sugod po siya ba to 4, 5, 6. Tanawa din sa chart. Tapos sa titawag sa 6, ang sugod pag-ihap ko na 7, 8, 9. Diri sa ikaupat kapag tawag sa 9, ang ilang trabahoon gikan sa 9, 10, 11, 12. Kining ikaupat kapag tawag bro, mao ni siya ang third angel. Ang mahuman unta nila gikan sa 9, 10, 11, 12. Dapat diri sa ikaupat na pagtawag, mahuman na nila ang 3 ka oras interval. Dili na gyud unta mo tawag og another call ang householder kay nakatuka naman sa ila ang 3 ka oras kay bawat matag pagtawag tuluman ka oras. So 12, 1, 2, 3 tawag. Tap kaduha 4, 5, 6 na human 3 ka oras gikan sa 6, 7, 8, 9 human. Pag abot sa 9, 9, 10, 11 3 ka oras unta na siya, wala man mahitabo bro kay kanang wala, di naman mahuman ang buhat, di naman nila kaya. Usa na lang ka oras, alas 5 na. Wala man makahuman. So mao na siya na sa pagka alas 5 sa hapon, nagtawag ang Ginoo og another call mo na siya ang 11-hour laborers, usa ka oras na lang. Ang sugos pagtawag alas 5. So alas 6 pagtawagan na paghuman alas 6 nahuman gyud ang usa ka oras nahuman gyud sa 11 hour. Basta imo timan-an diya sa chart gikan gyud na sa early in the morning. Ang early in the morning alas 12 na sa ancient clock sa buntag diri sa ato alas 6. So para masabtan nato didto sa ancient clock ato gamiton para makuha nato na siya. So dili man gud unta mag emergency call kung mahuman lang gud sa kuan. Kaso nga lang bro, atong basahon ang Revelation 10 verse 10, verse 11 bro, tanawa ha. Lahi man gud ni siya sa Revelation 14, tanawa ha. Asa tong Bible na ako sa cellphone. Diri bro, ang word nga gigamit diri bro, Revelation, English akong kanon ha. Repinadayag Gis ato Gis versikulo 11 bro. Kay similar man ning sa Gis, pero sa 11 tanawa ha. English ako ipasa nimo na English o King James version. Tanawa siya bro. Kini siya mao ni siya ang mensahe sa tulo ka man lunda. Kini mo ning grupo sa ni Sister White, Judgment for the Dead o Investigative Judgment for the Dead. Tanawa ha. Ang word na gigamit diri bro, tanawa akong paspasa ha. Muni, akong basahon. And he said unto me, thou must prophesy again before many people and tongues and nation and tongues and kings. Ang word nga gigamit diri bro, many. Ang word many daghan, di hindi tanan. Kay sa 14 bro, all nation, every nation, sa 14 manggod, di ba kanang na ay ebanghelyo, mayong balita sa kuan kanang everlasting gospel sa tanan man na, sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan.
Pero kining Revelation 10:11 bro, many lang siya, not all, not every. Oh, mo na siya. Ang prophecy diri sa pagtawag sa Adventism, diri sa bersikulo 11 sa pinadayag Gs, dili siya all. Oo, kay ang muhimo lang sa all do dito sa Mateo 24:14, in this gospel of the kingdom shall be preached, a loud cry man na siya. Ang mubuhat ana ang 11 hour, dili tong kuan ikaupat kat pagtawag, kundi ang ika-5 nga pagtawag. Mao na siya kung imong basahon ang diri sa sunod sa Millerites Adventist, di ba? So, ang kaya ra nila many. Ayun diri oh. And I said unto me, thou must prophesy again before many people and nation and tongues and kings. Many lang siya, dili siya ka all. So ang maka-all gyud ana, every nation kanang gingon diha, kining ikatulo ka manlunda nagdala sa walay katapusang may balita sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. O in this gospel of the kingdom shall be preached. Kadto mo naman to sa all the world naman to. Hindi na to mini. So after sa purification of the church, ang tanan sa mga sa church mo na siya loud cry. Mo na siya 144,000. Makuha ang gitawag na great multitudes. Malukop ang tibok kalibutan. O maminsahian sa Mateo 24:14. Ha? Meaning 11th hour here bro, asa manikwaon sa gawas ni kay asa may mulaut cry ug asa ang 144,000 sa 11th hour here o sa 9th hour. Dito nakuhaon brad sa faithful na brad. Dito ra gyapon nakuhaon sa faithful 70 Adventist. Di ba kini ang 70 Adventist? Nagsagol ang witinters. Ang mga faithful diha, ang mga faithful 70 Adventist, diha ra gyapon ko ng 144,000. Nginay ang pan. Bro, ang tubag diha bro, ang faithful 70 Adventist. Asa man ang faithful 70 Adventist na sa 9th hour ba o sa 11th hour? Naa bro. Diha kuhaon. Sa 9th hour. Diha ra gyapon kuhaon bro kay sa ato pa bro, ang 9th hour worker mao ang 144,000. Loud cry sila, ang katong matabig sa loud cry mao ang 11th hour. Hindi bro. Ang 70 Adventist, di ba, nagsagol diha ang witinters. Ang faithful diha muna siyang 11 hour. Ang faithful ba? Unfaithful. Muna 144,000. Oh, kay ganon, di ba? Di ba ang tanang mamatay ba, di ba? Judgment for the dead man ang dihatag sa anang sa 10. Kanang ang tanang mamatay ilalom sa misais manlunda, luwas man to. So ang mahibiling buhi kanang sa 66 1920, ang mahabiling buhi sa purification of the church mo to siyang 11 hour mo to 144,000 faithful 70 Adventist. So muna to ang loud cry nadto para makuha ang dakong panon. So gikan gyapon sa ika-9 kay ngano ang pagbuo man gud diha sa kuan diha ra gyud sa katawan sa Ginoo kuhaon gihapon ang magbubuhat. Kaso ibiyaan natong uban ang mga faithful na nangamatay under sa message of third angel mo tong gibasa nato ganina na ang mga lubnganan pagablihan ug ang tanan nga mga namatay ilalom sa tatlo ka lunda na mga faithful gihapon nangamatay mo to siya ang banhawon. Tapos ang katong mga faithful na mga buhi mo to siya ang 11 hour na mo loud cry sa usa ka oras para makuha ang dakum panon. Muna siya. sila ang magbubuhat sa usa ka oras na lang. Dili tong great multitudes. Dili to ang 11 hour. So muna siya. Ang kuan ba kining na diri ba do maba lam ko na basa o diri sa sige bro. sa kuan sa wait lang bro akong tanaw na sige diri sa di ba ang great multitude ba ang 144,000 muwali unya loud cry
Diba, 1,000 converted and adi man na ang yes bro, usa na siya bro, kauban na siya. Kauban na siya sa last kauban na siya kay pag loud cry god sa 144,000. Kanang 1,000 converted nila, mauna na ang 12 hour. Napaloob magud na siya sa 11 hour kay pag-convert magud ana para paghuman sa buluhaton. Kauban na silang kanang great multitudes tanan. Kabilang na sa time sa 11 hour. Pero ang laborers gid diha magbubuhat gid diha para makuha na sila tanan sa time sa 11 hour mo na siyang great multitudes. Mo na 144,000 kauban ang mga great multitudes. Ang great multitudes magud bro, mao na sila ang makadawat ang 144,000 o great multitudes. Sila unang makadawat sa penny o everlasting life. Kay kadtong uban na mga nangamatay ilalom sa minsay sa tulo ka anghel sa first resurrection pa man to sila. So mo na to na ang 144,000 o great multitudes mo na siya ang unang makadawat sa penny. Sige. Ang kaning one bad kining moabot ang panahon na kanang great multitude diba nga gi-convert sa 11th hour. Diba? Ako yung nabasa ba dire sa 2HM 16 sa selected messages. Sige ako na ipasa. Page 16. Nandiyan sa 4 point. Ako masahan. Sige bro, sige. Mao man ni ako po gi-post. Sige bro, basa bro. Sige ko akong ano na. Sige. Okay, ako basahan ba ako? Sige bro, sige. Basahan. Kailangan ko ng cellphone, no? Pwede man na akong kanon. Ako na lang i-send ang unsa nga paragraph na siya sa 2SM page 16. Unsa nga paragraph? Dire sa Evangelism 692, 1905 o sa 2SM 16, 1890. Ingon dire, the time is coming when there will be as many converted in a day as there were on the day of Pentecost after reside the Holy Spirit. So is M16 ingon. Sige. Son in the 11th hour will see and acknowledge of this conversion to truth will be made with a rapidity that will surprise the church and God's name alone will be glorified. There will be 1,000 converted to truth in a day who at the 11th hour see and acknowledge the truth and the movement of kani nga passage ba kani nga passage ba kuan man ni kanang 11th hour man ni brad niya 1,000 converted ni rade unya kinsa kunong ang mga 11th hour kuno nga nabilos 11th hour nakakita sa knowledge sa kamatuoran na movement sa Spirit of God. Unya matod pa din nga ang linibo daw ang makabig sa 11th hour worker. Unya kung linibo ang makabig sa 11th hour worker sa ato pa 1,000 converted inati who at the 11th hour see. Sa ato pa kung imong sabton ang 1,000 converted ani mao ang 11th hour sa ato pa naa sa 9th hour ang loud cry. Ingani na siya bro. Ang loud cry magud bro diha koon sa faithful Seventh Day Adventist. Kay ang loud cry magud didto magud sa kalibutan ba. So ang kuhaon sa 9 hour mao tong 11 hour didto siya kuhaon. Kay ang kuhaon didto ang faithful Seventh Day Adventist man namo to siya ang 11 hour na laborers. Dito ra gihapon kuhaon sa 9 hour. Dito ra kuhaon tapos mo to siya musangyaw sa tibuok kalibutan. Kay dili man to tanan madalagod. Kay mao gani na kanang marketplace gani sa Matthew 20 na reviewhan na. Ako man ipasa nimo. Dito ra gihapon na kuhaon bro.